So, good evening po guys. So, meron lang po akong gustong i-share dito sa pag-aalaga natin ng hito para po maliwanagan po yung mga aspiring nating gustong mag-alaga ng hito. Ito po ay operational expenses lamang ang gusto kong i-discuss dahil malaking bagay na po ito ang maitutulong kapag na-discuss po ito sa mga nag-aspire na maghito. Hindi pa po kasi kasama dito yung puhunan mo para magpagawa ng fish pan o kaya magpagawa ng concrete pan or trapal pan. Operational expenses lang po ang mga kasama dito. So, malaking bagay na po ito. So, halimbawa, gusto mong mag-produce ng 1,000 kilos na hito after 3 months. So, ito po yung mga kakailanganin. Kailangan mo ng at least 3,000 pieces na fingerling dahil ang market size po ng ating hito ay 3 pieces per kilo. So, kung 1,000 kilos ang yung gustong i-produce, kailangan mo ng 3,000 na fingerling. So, ngayon, meron tayong tinatawag na mortality. So, hindi lahat ng fingerling na binili mo ay later on mabubuhay. So, kaya meron pong mamamatay. So, kailangan i-consider po yun. So, papasobrahan mo. So, halimbawa, bumili ka ng 3,500 na fingerling, may mamamatay po dyan na sabihin na natin 300 to 500 para may matitira pong 3,000. So, ngayon, ang expenses mo sa fingerling, halimbawa sabihin na natin naka-contact ka ng supplier, 7 pesos sa 5 inches na fingerling. So, ang magiging puhunan natin ay 24,500 which is 3,500 times 7 pesos. Ngayon, meron po tayong tinatawag na FCR, Feed Conversion Ratio. Ngayon, dito po, para po makompute natin ang kakailanganin nating amount ng pakain para po sa ating mga isda. So, ang average na FCR ng isda ay 1.5 hanggang 2.0. So, halimbawa, 2.0 na lang po ang i-consider natin na FCR. Ibig sabihin po niyan, pag ang FCR mo ay 2, ang kailangan mong feeds na ipapakain para makapag-produce ka ng 1 kilong isda ay 2 kilong pakain or 2 kilong feeds. So, ngayon, dito tayo magko-compute. Kung halimbawa, ang gusto mo ipakain lang sa iyong alaga ay purong feeds lang. Purong feeds lang po. So, sa 1,000 kilos na gusto nating i-produce, ang kakainin po niyan ay total 2,000 kilo ng feeds. So, ngayon, ang presyo ng feeds po ngayon is naglalaro sa average 45 pesos per kilo. So, ito po yung expenses. 2,000 kilo ng feed, i-multiply mo sa 45 pesos. Ang lalabas po dyan is 90,000 pesos. Ngayon, kapag ang benta mo sa ani mo na 1 ton na hito ay 120 per kilo, so multiply po natin, 120 times 1,000 is 120,000 ang iyong gross sales. So ngayon, ima-minus na po natin yung ating mga puhunan. So 120,000 minus 90,000 po yung puhunan sa feeds. Tapos minus mo po yung 24,500. Ngayon po, assuming naglagay po tayo dyan ng 5,000 na ima-minus na operational expenses, yun po yung puhunan mo sa pag-water change, labor, and others. So, i-minus mo na po yung 5,000. So, ang magiging net profit mo after 3 months ay 500 pesos. So, ang tanong, worth it po ba na ikaw ay nag-alaga ng isda? Parang ayaw mo nang mag-alaga, hindi po ba? 500 pesos lang kinita mo, 3 months. Nagsayang ka lang ng oras. Pwede mong kitain yan sa isang araw lang sa ibang pamamaraan. Ngayon, dito po papasok yung diskarte sa pag-aalaga or pagninegosyo. Kasi ang pinakain po natin doon ay purong feeds lang po eh. Meron po pong alternative na pakain. Ito po yun. Ang lesson natin dito is mahirap kumita pag purong feeds po ang papakain mo sa iyong alagang hito. Ito po, kasi ito po yung pinakamalaking gastos sa pag-aalaga ng isda, yung pakain. Pag purong feeds ang iyong pinakain. Ngayon, dito po sa Luzon, nakakabili po ng mga alternative na pakain sa hito, kagaya po nung mga nanggagaling sa poultry, yung mga namamatay na manok, yung mga nahi-heat stroke,
or bigla na lang bumubulagta na sobrang ng pagkain, hindi po natin alam yung cause ng kanilang pagkamatay, pero yun po ay binebenta sa mga naghihito. So average price po nun is 10 pesos per kilo. So ngayon, babaguhin po natin ang computation natin sa ating puhunan. Halimbawa, purong ano lang ang pinakain mo, yung karne ng manok. So 10 pesos per kilo. So ang kailangan mong karne ng manok para makapag-produce ng 1 ton na hito is 2,000 kilos pa rin na karne ng manok. Pag ang ating FCR ay 2.0. So ngayon, 2,000 kilo ng karne ng manok, multiply mo sa 10 pesos, ang puhunan mo sa feeds lang ay 20,000 pesos. Ngayon, kung i-recompute po natin ang ating profit, so ang bentahan po ng hito after your harvest is 120 per kilo. So 120,000 po. I-minus mo yung 20,000 na gastos mo sa feeds, and then 24,500 na gastos mo sa fingerling, and then 5,000 pesos na gastos sa other operational expenses. Ang magiging net profit mo is 70,500. So, dyan mo makikita, parang worth it na 70,500 pesos ang iyong naging tubo sa after 3 months. So, ngayon, nanaisin mo na bang mag-alaga ng isda? Ngayon po, ang problema naman po sa pagpapakain ng karne ng manok, hindi po siya regular na mayroong supply. So, kailangan pa rin magpakain ng feeds. So, ayun po ang aking pwedeng ma-share sa inyo para po mamulat kayo na sa pag-aalaga po ng hito ay kailangan din po ng diskarte, especially sa mga alternative na pakain ng isda. So, yun lang po ang aking sharing for today. Salamat po.